iisa. Si Jesus ay Diyos at ang buhay Kristiyano ay masaya. Mga awiting nagbibigay papuri sa Panginoon na masasabi nating napakapalad natin kung tayo tunay na nagmamahal at sumusunod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pagkakataon. Napakabuti mo sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataong makarinig ng iyong mabuting balita through social media, through Facebook Live, na kahit nasaan kami, ano man ang aming ginagawa, ayaw mong magutom ang aming espiritu. Salamat sa pagtatyaga mo, Panginoon, na magamit ang fast technology upang makarinig kami ng araw-araw na daily bread, spiritual na pagkain, panahon na kami natutuksok magdadala sa kasalanan. Salamat, Panginoon, sapagkat araw-araw naghahanda ka ng piging at kaming mga makasalanan ay inaanyayahan mo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Patawarin mo ako, Lord, sa mga kasalanang nagawa ko sa isip, sa salita, at sa kilos. Patid ko na anuman ang aking nagawang kasalanan sa aking kapwa ay sa iyo ko ginawa. Sapagkat sinabi mo, anuman ang ginawa mo sa iyong maliit na kapatid, mabuti man o masama, sa akin mo ginawa. Linisin mo po ang puso ko, kami po ni Brother Antonio. Luklukan mo kami ng iyong banal na espiritu. Ang aming isip, puso, espiritu ay magkaisa sa iyo. Bigyan mo kami ng napakababang kalooban upang gamitin mo lamang instrumento ang aming mga tinig sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Panginoon, ikaw po ang gusto naming maitaas, mapigyan ng papuri sapagkat napakabuti mo. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo makapangyari. Bigyan mo po kami ng karunungan at gayon hindi pinapanalangin ko ng iyong mabuting balita. Panginoon, hipuin mo kanilang mga puso. Batid ko na may mga nakikinig na mabigat ang kalooban, may pagsubok, may pisikal na karamdaman, may mga negatibong iniisip. In Jesus' name, pinakasaot ko po yan at palitan mo ito ng kapuspusan ng iyong banal na espiritu. Alatan ko'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaisa ng Espiritu Santo. Patuloy po natin damhin ang presensya ng banal na espiritu. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upuang pangdangal,
Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upo. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag inanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sapagkat sa araw na ito ay makakarinig na naman tayo ng live na mensahe ng Panginoon. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Ito po ay araw-araw, 7 o'clock in the morning. At ako po si Sister Angelica Dorde, ang inyong lingkod na magpapagamit lamang bilang instrumento sa pagpapahayag ng mensahe ng Panginoon. At dapat lang po na tayo isama natin sa schedule ang pakikinig ng salita ng Panginoon sapagkat kailangan natin to as our daily bread. And of course, hindi lang naman tayo dapat mabuhay sa paulit-ulit na ginagawa natin sa ating buhay. Kailangan kasama ang Diyos na nagsusupply ng lahat. Kaya kailangan pakainin natin ng mga salita ng Diyos ang ating espiritu. Siyempre, importante yan, di ba? Sapagkat ang lahat naman dito sa mundo iiwan natin at tanging ating kaluluwa, ang ating sa pagharap natin sa Judgment Day, ang pinakamahalaga. At siyempre, kung everyday ka nang nakikinig ng mabuting balita, everyday ka nang nagbabasa ng Bible, nagninilay, huwag nating makakalimutang magkaroon ng self-examination. Tignan natin ang ating sarili. Baka mamaya hindi naman tayo nakakasunod sa mga utos ng Diyos. Kaya po tayo nakikinig ng mabuting balita upang sa ganon may mabago sa ating masamang ugali. At syempre, kailangan natin araw-araw ipalaganap ang mabuting balita. Kung nakarinig ka ng gospel ngayon, ipasa mo yan sa iyong mga Facebook friends sa pamamagitan ng pagre-repost ng Thursday Gospel. Yan po ay Great Commission na kailangan po nating sundin bilang pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Ngayon po ay October 31, 2020 at talaga namang bukas, November na, no? Kumbaga parang kailan na nagsimula ang pandemic. Pero eto, salamat sa Panginoon, mukhang maawa pa sa atin ng Panginoon na lagi pa niyang ibigay ang November, ang December, ang 2021. Talagang binibigyan pa tayo ng extension para magbalik loob sa Panginoon. At ang ating po pagninilayan ay mula sa Lucas chapter 14 verses 1, 7 to 11, ang mabuting pakikitungo at pagpapakababa. Amen po. Ayan po ang ating Saturday Gospel ngayong October 31, 2020. Sa akin po, ang reflection ko dyan ay nilagyan kong hashtag 100% humility. At may makakasama po ako na another kapatid natin sa kay Kristo na magbabahagi po sa atin ng salita ng Panginoon, ng reflection niya sa Saturday Gospel. Isa rin po siyang nangangaral ng salita ng Panginoon. Isa din po siyang lay minister sa kanilang parokya. At masasabi natin na sa bawat tao na nagkakaroon ng tapang o lakas ng loob with humility sa pagpapahayag ng mabuting balita, makinig tayo kasi may matututunan po tayo nun. Higit sa lahat, tayo lahat, magkakaroon ng reflection kasi lahat naman tayo tatamaan na mensahe ng Panginoon. So, kailangan lang po talaga na tayo magbigay ng kababaang loob. Amen. Good morning po. Good morning po, brother. Sige po, good morning po. Opo, bali na-introduce ko na po kayo. Pwede na po kayo magsimula para sa pagninilay ng Saturday Gospel. Live na po kayo. Okay na po. Opo, sige na po. No?
Sige po, start na po kayo. Naayos ko lang po Okay yun. po, muli, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw na ito ay napakinggan natin ang mabuting balita, no? About sa pagiging mapagkumbaba, no? Alam niyo po, no? Sa ating pagninilay o sa pagsasaliwan natin ng mabuting balita, sinasabi nga, no, na isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain at minamanmanan naman nila siya. Si Jesus ay nagpaunlak sa lahat ng mga nag-imbita sa kanya, maging yaong mga salungat sa kanya at laban sa kanya. Sa grupo ng mga Pariseo ay may ilang mga kaanib na lihim niyang tagahanga. Ngunit sa kabuuan, doon na sila kay Jesus at sa kanyang mga aral. Hindi nila matanggap ang para sa kanila maluwag na interpretasyon ni Jesus ng batas. Nakipag-ugnayan si Jesus sa mga Pariseo dahil nais niyang magbahagi sa kanilang mga aral. Napansin ni Jesus na nagmukhang katawa-tawa ang mga panahuin habang nakikipag-agawan sila sa mga tampok na pwesto sa hapagkainan. Kagad siyang nagbahagi ng isang parabola sa mga panahuin tungkol sa pagpili ng mababang pwesto sa handaan at pag-iwas sa mga marilingal na pwesto. Kanyang kaya ayon sa kanya, kung hihilingin sa isang tao na iwan ang kanyang pwesto para ibigay ito sa higit na marangal na panahuin. Hindi tinuturuan ni Jesus sa mga panahuin ng taktika kung paano sila makapwesto sa itaas. Piniling niya sa kanila na talikuran ng maling pag-iisip na may karapatan silang magmataas sa kapwa. Sa halip, tingnan nila ang kanilang sarili sa kapantay ng lahat. Alam niyo po, no, sa mabuting balita ay binibigyan tayo, no, tinuturuan tayo ni Jesus na sa ating pananampalataya sa Diyos o sa pagmamahal natin sa Diyos ay huwag natin tularan ang mga Pariseo na ipinapakita ang kanyang sarili na mas mataas sa kanilang kapwa. No? Ang mga Pariseo ay ipinapakita nila na sila ay na ang pananampalataya nila sa Diyos, no? Pinakikita nila na sila ay mas mataas sa kanilang kapwa. Ay doon na sinasabi nga ni Jesus na kahiya-hiya, no? Tignan ng mga tao na ang kanyang sarili, no? Talagang inaano niya yung sarili na mas mataas siya sa kanilang kapwa. Alam niyo po, no, sa ating pananampalataya sa Diyos, kung tayo ay lumalalim, no, husay, magaling, kasi talagang yung pagmamahal natin sa Diyos ay ganun talaga, kaalap, pero dapat ipakita natin na tayo ay maging mapagkumbaba. No? Andun pa rin na hayaan natin na ang Diyos makakita sa atin sa mga bagay na yon. At unti-unti niya tayong ilalagay sa harapan. Amen. Nung huli nga, sabi, no, sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at ilataas ang nagpapakababa. Alam niyo po, sa akin, sa buhay ko, no, bilang isang nananampalataya sa Diyos, minsan po, nangyayari sa aking buhay yun. Ang feeling ko po, ako po ay mas mataas sa aking kapwa. Alam niyo po, sa experience ko, no, sa buhay mag-asawa, minsan ganun ako sa aking asawa. Pinakikita ko yung aking kayabangan, pag kami nag-aaway, yung talo, pinakikita ko na mas, na feeling ko na ako ay wala napapansin, nakasakit na pala ako ng damdamin. Kaya nga, sa bandang huli, yung pagiging feeling ko na ako ay mas mataas, doon ay hindi ko alam na pero na pala akong nasasaktan na damdamin. At sa paglilingkod naman, yun nga, sa experience ko, ay hindi natin kailangan na ipakita na mas magaling tayo sa ating kapwa. Kung meron man tayong natututunan, meron man tayong nalalaman, mas maganda pa rin na tayo ay maging mapagkumbaba sa ating kapwa. Magandang umaga po.
Okay, maraming po salamat, brother. Tunay nga na yung personal experience natin nakakatulong nyo na maipakita kung gaano kababa ang kalooban. So maraming pong salamat. Ibababa ko na po yung phone kasi gagamitin ko po siya sa another song. Maraming pong salamat, papuri po sa Diyos. Thank you po. Okay, so masasabi natin na ang Diyos, ang Panginoong Hesus mismo, nagbibigay ng magandang halimbawa. At yun yung kababaang loob. Napakabuti ng Diyos, no? Kung meron man sigurong karakter na dapat tayong matularan, number one na nakikita ko yung pagiging humble o yung humility ng Panginoong Hesus. Bakit? Abay, anak ng Diyos, pero tingnan mo naman, pumayag na magkatawang tao, mangaral, magpaalis ng mga demonyo, magpagaling. Amen? At hindi pa yon, talagang ibinigay niya yung kanyang buhay. Isang anak ng Diyos na walang kasalanan, banal, pero ipinako sa krus. Para saan? Para sa ating mga makasalanan. Grabe ang humility ni Jesus Christ. At masasabi natin na tayo ba bilang mga nilikha ng Diyos, kaya ba natin yon? Sa palagay natin na kakayanin ba natin na tularan ang kanyang humility? Kaya nga po yung hashtag ko ngayon is 100% humility. Ay ibig sabihin po ng 100%, alam naman natin na nobody is perfect. Pero sinabi po ng Diyos na dapat tayo ay maging ganap. Amen? Nasa araw-araw, kung tayo ay good ngayon, bukas best tayo, bukas better tayo. Kasi pag nasa isip mo yung 100%, hindi ka titigil hanggang sa hindi mo yung nakuha. Although, hindi nga talaga natin makukuha yung 100% kasi araw-araw pa rin tayo nagkakamali. Pero at least, na-rate mo yung sarili mo na, ay ngayon, yung humility ko, 50% lang. Sana bukas, 51% na. Sana sa susunod na bukas, 70% na. Hindi po ba? Kasi napakahalaga sa isang tao ang may mababang kalooban. Pero iba na po kasi ang nangyayari ngayon sa mundo Amen? Ang nangingibabaw ay pride. Huwag mo sasalingin ang ego ko, mataas ang pinag-aralan ko, mayaman ako, empleyado lang kita, anak lang kita. Hindi ba? Yung bang tipo minsan tinitingnan natin yung posisyon natin, yung kapangyarihan. Upang sa ganun imbes na maging mababa yung kalooban natin, hindi natin ito maipakita. Kasi, syempre, bilang tao, di ba, tayo yung tipong, doon tayo tina-target ng diablo sa ating emosyon. Amen? At nakita naman natin ang kababaang loob na ipinakita ng Panginoong Hesus. Sa palagay niyo ba kung hindi naging mababa ang kalooban ng Panginoong Hesus? Sino? At saan tayo ngayon? Kung hindi siya nagpapako sa krus. Amen? Kaya napakahalaga. Actually, naisip ko to, no? Ewan ko kung sasang-ayon kayo. May mga tao na bang nagsabi sa inyo na, "Hoy, brother, sister, bait mo. Ganda mo. Ang talino mo. Ako, brother, ang sipag mo." Hindi ba? Yung kuminsan nakakatanggap tayo ng mga magagandang compliment, papuri sa ating kapwa. Pero para sa akin, na-realize ko na hindi ko kailangan yon. Yung sabihin mo kung mabait ako, magalang ako, sipag ako, hindi. Sapagkat ang pinakamahalagang karakter na dapat meron ng isang tao ay humility. Kaya kung mananalangin tayo, ipanalangin natin lagi sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng kababaang loob. Bakit? Kapag isang tao ay merong humility o kababaan ng loob, humble, ang pagiging humble niya ay magbubunga ng kabaitan, kasipagan, paggalang sa kapwa at sa sarili, pagmamahal sa Diyos. Yung pagiging humble mo, nagbubunga yan ng mga bunga ng banal na Espiritu. Kasi may mga mabait na hindi humble. May mga masipag na tao pero hindi humble. May mga matalinong tao pero hindi humble. Kaya dapat natin taglayin una sa lahat ang pagiging mababa ang kalooban. Natin ang sarili natin na tayo'y nagkakamali rin. Tayo'y nagkakasala rin. Amen?
Ang salitang pagpapatawad ang isa sa pinakamagandang halimbawa na maipapakita mo ang pagiging humble mo. Sapagkat diyan tayo tinubos ng Panginoong Hesus. Dahil sa pagpapatawad na yan. Kaya ipinakita niya yung kanyang humility. Pero tayong tao, naku naman, kapag nagkakamali ang ating kapwa, tinitingnan natin ang ating sarili bilang tagahusga, tagahusga o tagaparusa. Trabaho lang naman po yan ng Diyos. Di po ba? Ang magparusa at maghusga. Pero may mga tao na kapag alam nilang sila'y tama o nagkamali ka sa kanila, they feel, they deserve sorry, they deserve explanation. Pero nabasa naman natin na sa Bible na kapag halimbawa na feel mo na merong galit sa yung tao, lapitan mo muna bago ka maghandog. Ano ibig sabihin nun? Nagpapakita yun ng humility. May mga pagkakataon sa buhay natin na napapagalitan natin ang ating mga anak, ang ating mga manggagawa, o kaya napapagalitan natin yung mga ibang tao. In a way na napapagalitan natin sila na sometimes hindi natin na-feel yung feelings nila. Alam po nyo ba na mag-iingat po tayo. Wait, pakatid ko lang yun. Na mag-iingat po tayo sa pagbibitaw ng salita. Sapagkat ang salita, pwede siyang magwasak ng 10-20 taong relasyon. Just a matter of second, kapag may nasabi kang masama sa kapwa mo, it can destroy your relationship. Amen? Kaya kung ang isang tao ay merong humility sa kanyang puso, makagawa man ng kasalanan ang kapwa niya, isipin pa rin niya na, hindi ko dapat to i-down. Nagkamali siya, say it in a nice word. Di po ba? Kasi lahat tayo nagkakamali. Lahat na pumapasok dyan yung universal rule. At ano yung universal rule? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Kung ayaw nating nayayabangan tayo, ayaw nating pinagmamayabangan tayo ng tao, huwag din tayo magmayabang. Ayaw nating nakakasakit ng damdamin ng kapwa ng tao, huwag din nating gagawin. At kailangan talaga natin ng humility para mangyari yun. At huwag tayo mag-alala. Sapagkat kung meron tayong humility, sumunod tayo sa, sabi nga doon sa gospel, no? Mapalad ang mga nagpapakababa, itataas. At ang nagmamataas ay ibababa. Mapalad. Kaya kung halimbawa, minura ka ng kapwa mo, huwag mong murahin. Ginawang kanya ng masama, huwag mong gawa ng masama. Kasi pag ginawa mo yun, yun ang gusto ng mundo, yun ang gusto ng dyablo, yung ngipin sa ngipin. Amen? Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, be humble. Bigin mo yung kaaway, patawarin mo nagkasala sa'yo. Amen po. May mga tao na minsan na mas lalong nagkakasala o napapariwara kapag tayo hindi natin napapakita sa kanila yung humility. Amen po. Mapalad ang mga taong may mababang kalooban sapagkat may pangako ang Diyos. At ano ang pangako ng Diyos? Ibibigay niya ang lahat ng kanyang pangako. Sinabi po niya yan sa sermon niya sa bundok. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat ibibigay ko ang lahat ng aking mga pangako. Kaya, kung feeling mo parang naisahan ka, feeling mo naapi ka, feeling mo lang yon. Hindi ba? Pero sa harap ng Diyos, papalakpak ang Panginoon, very good, di ka gumanti. Di ba? At talagang it takes a lot of time and courage para ma-develop yung humility sa puso natin. Kasi surrendering yan eh. Isa-surrender mo yung pride mo eh. Si Satan, ang gusto niya yung pride natin maghari sa atin. Amen? So ano yung mga pwede nating gawin para ma-develop yung ating humility? Okay? So una, pray for this and do your prayer through God's help. Tayo manalangin sa Panginoon every day. Isama natin sa panalangin natin na ang pagiging humble
At kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, gawin natin yung ating dasal. Sabi nga pray and do your prayer. Nawawalan ng buhay ang dasal. Kung dasal ka lang ng dasal, salita ka ng salita, pero hindi mo naman ginagawa. Di ba? Patay ang pananampalatayang walang gawa. At nasa Diyos ang awa. On your number 1 mind. Kailangan meron tayong humility o kababaan ng loob sa ating isipan. Bakit? Sapagkat ang lahat naman ay nagsisimula sa isip. Saan ba ang battleground ng demonyo? Ng good versus evil? Sa isip. Diba? Kaya kung sa isip pa lang, nag-iisip ka na ng masama sa tao, gusto mo nang maghigante, kasi naapi ka, feeling mo, naisahan ka, nasaktan ka, kailangan ihingi natin sa Panginoon na, Lord, yung mind ko, yung isipan ko, bigyan mo ng kababaang pag-iisip. Kasi di ba sabi po sa Filipos chapter 4 verse 8, dapat maging laman ng iyong isip ay mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, malinis, marangal. Ibig sabihin, kailangan positibo. Yung nilalaman ng ating isip. Amen po? Kasi it's between mind and yung ating, yung damdamin, yung emotion. Naglalaban yan kapag nandiyan na yung tukso, yung emotion natin, yung flesh natin sa mind natin. And the power of mind ay napakalakas. Makapangyarihan ang isipan. Di po ba? Kaya humility sa isip. Kasi kung ano ang iniisip mo, kailangan humiling ka ng humility sa word. Sa salita. Siyempre, di ba? Kapag ano yung inisip mo, yun ang nasasabi mo. Lalo na pag galit ka. Di ba? Pagka galit ka, yun ang nasasabi mo. Nakakapagmura ka, nakakapanglait ka ng kapwa mo. Kung minsan nga, sa sobrang galit mo, hindi ka na nakakapag-isip Kung ano na lang yung lumalabas. Kung ano nga daw yung laman ng puso natin, yun ang lalabas sa ating bibig. Humility in word, sa salita. Yung baka halimbawang nagkasala sa iyong kapwa, yung bang magpapaalala ka sa kanya, mag-a-advise sa kanya in a nice way. Sabi nga, hindi naman mahalaga kung anong yung sinabi. Ang mahalaga kung paano mo sinabi. Di ba? May mga tayo nung maliliit tayo, no? Minsan nagagalit si nanay Meron pa mga nanay nagmumura, kung ano sinasabi. Sasabihin, kung bobo-bobo mo, anak ka. Pinag-aaral kita, sayang lang yung pinag-aaral ko sa'yo. Bobo-bobo mo. Tamad-tamad mo. Hindi ba? Anong gustong mensahe ng nanay? Ang mensahe niya is, mag-aral kang anak mabuti. Pero sinabi niya in a harsh word. Samantalang ko sinabi niya sa anak niya, anak, mag-aral kang mabuti, alam mo, para sa'yo yan, mahal ka namin, kaya mo yan, mababang grades mo dyan, sa susunod, tataas yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi ba ang laki ng pagkakaiba? Nakikita sa boses ng ina ang humility in words. Amen. In action. Kapag nasabi na natin yan, kailangan meron tayong humility in action. Sa kilos, sa gawa, sa pagsasabuhay. Amen? Yun na yung resulta. Na nangangaral ka, sinasabi mo sa anak mo na maging ng maganda, malumanay, na pananalita, na gawin mo to, kaya mo yan, encouragement, nagkamali ka, anak, okay lang yan, patatawarin kita. Huwag ka mag-alala, ganun minsan nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Yung bang nakikita na sa action natin. Amen? Yung naisa sa buhay na natin yung word na humility. Na napapakita natin sa ating kapwa na tayo may pusong mapag-unawa, mapagpatawad. Iba kasi ang ibang-iba ang tao pag merong karakter ng humility. At saka nakakita ng taong super yaman, super kilala sa mundo, super talino, pero kayang makipag-usap sa isang pulubi. Amen? Kayang makipag-usap sa isang, alam mo yun, mahirap lang. Merong mga mayayaman, matatalino na, naku naman, hindi mo matouch, hindi mo malapitan. Lalo na may mga tao na sa sobrang talino, mataas ang pinag-aralan, hindi mo sila mabibigyan ng advice. Because for them, ito yung tama sa akin. Hindi mo makikita yung humility. Parang hindi sila tumatanggap ng katwiran ng iba. Ayaw ng Panginoon yun. Doon sa gospel, may nabanggit yung sa salitang, piliin mo ang napakababa
o yung hindi mataas na upuan, no? Kasi yung binanggit ng kwento tungkol sa mga panauhi, no? Na talaga namang pinipili yung pinakamagandang upuan, yung marangal, no? Hindi nila alam, lalapitan sila nung nag-anyaya at sasabing lumipat sila kasi may darating ng mas higit sa kanila na dapat nakaupo doon. At ang sinabi doon sa kwento piliin nyo yung pinakamababa. Yung word na pinaka. Sa buhay natin, habang tayo'y pinapaunlad ng Diyos, materially, physically, spiritually, pababa ng pababa, ng pababa, ng pababa ang pride natin. Pababa ng pababa ang humility natin. Sapagkat habang pababa ng pababa tayo, pataas naman ng pataas ang kapurihan natin sa Panginoon. Kapag tayo ay merong humility, makikita sa atin si Kristo. Amen. Wala naman tayo dapat ipumalaki sa Diyos. Kaya nga siguro maraming tao ngayon na walang panahong makinig ng mabuting balita because they have their own will. Kahit sinabi ng Diyos na magnilay ng salita ng Panginoon everyday, they don't have time. Bakit? Alam ko na yan Alam ko na yan 10 utos. So kung alam na pala, bakit nagkakasala pa? That's pride. Hindi nakakakita ng humility. Servant of God, ang alagad ng Diyos, ang manggagawa ng Diyos, yan dapat ang unang karakter na nakikita. Ang pagiging mababa, ang kalooban. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Ang taong may kababaan ng loob, dapat hindi na yan pikon. Hindi na yan dapat balat sibuyas. Amen. Dapat nauunawaan na niya. Sabi nga, pag nakakilala ka na sa Diyos, ikaw na mag-adjust. Intindihin mo na yung kapwa mo, kaya siya ganyan magsalita, kaya siya ganyan kumilos, kaya siya nawawala ng pag-asa. Kasi may sakit siyang espiritual. At ang may sakit espiritual, inuunawa, iniintindi. Kabukha ng ginagawa ng Panginoon na lagi niyang hinahanap ang mga nawawalang tupa, naparito ang Panginoon para sa mga may sakit, hindi para sa mga walang sakit. Amen. Galit na galit ka sa kapwa mo, dati ganun din naman tayo, di ba? Dati galit na galit ka sa kapwa mo, chismosa. Galit ka sa kapwa mo, sinungaling. Galit ka sa kapwa mo, maraming bisyo. Ganun din naman pala tayo dati. So, dapat nauunawaan natin yon. So, bilang nakakilala sa Panginoon, tayo yung mag-a-adjust. At gagamitin natin ang humility. Kaya sa araw pong ito, itinatanong po sa atin ng Panginoon, ito, question on today's gospel. Sa'yo, walang halong kasinungalingan, alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Itatanong sa atin ng Panginoon, ilan na bang porsyento, 1 to 100%, ang humility na tinataglay mo sa ngayon? Amen? Kapag pinagtaksilan ka ba ng asawa mo, makikita pa rin ba ang humility sa'yo? O revenge? Kapag ikaw ba'y hindi binayaran ng utang, makikita ba sa'yo yung humility? O ichichismis mo, magagalit ka? 500 lang yung inutang sa'yo, yung halagang 500 magiging dahilan para magkasala ka? Ilang percent na ba yung humility sa puso mo na kapag may taong nagkamali, nagkasala sa'yo, ikaw pa yung lalapit para mag-sorry, makipag-ayos? Ilang percent na ba ng humility na pwede kang maging peacemaker? Ilang percent na ba ng humility na kaya mong iwan ng lahat para sa Diyos? Amen. Tayo ang makapagsasabi, kamusta na yung aking pagiging mababang loob? Kamusta na yung pakikitungo ko sa aking kapwa? Amen. Araw-araw, nagbabago ang ating humility. Minsan, 50%, 60%, 70%, mas bababa sa 65%, di ba? Pero ang gusto ng Diyos, hindi tayo nagsasawa na dagdagan ng humility natin. Pangalawa, nais mo bang tularan ng humility ng Panginoong Jesus? Of course, dapat lang. Kanino pa ba tayo dapat magmana at tumulad? Pero wag natin kakalimutan na bago na ipakita ng Panginoong Jesus ang kanyang humility, nagdanas siya ng maraming pagsubok. At natural, dadanasin din natin yon. Kapag humble ka na, natural. Kapag ikaw ay pinersecute ng kapwa mo, natural na masaktan ka.
Pero dahil meron kang humble heart, ano sasabihin mo? Ipanalangin mo na lamang. Hayaan mo na si Lord. Balato mo na kay Lord. Hindi ba? Ang gusto lang ni Lord yung makita yung humility sa ating puso. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin. Mga pagkakataong nagiging mayabang kami, mga pagkakataong nagkakasakit kami, nakabitaw kami ng masakit na salita sa aming kapwa. Patawad, Panginoon, na nakakalimutan namin ng humility, ang pinaka number 1 na dapat maging karakter namin bilang isang tunay na anak ng Diyos. Lagi namin tatandaan, ang nagpapakataas ay ibababa mo. At ang nagpakababa ay itataas mo. Binibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya, materially, spiritually, sa Dorder family, sa Coyes family, sa Salas family, sa Villaperte family, Cunanan family, Ferdinand family, Suarez family, sa lahat po ng family, ng Facebook friends ko, sa buong pamilya, sa buong mundo. Dalangin ko, Lord, na higit sa lahat, makita nila ang pagpapasalamat sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pagsubok man o kagalakan. Salamat, Panginoon, na sa kagalingan kay Ate Belen ng De La Salle, nagtagumpay po ang kanyang operasyon. Gayon din po sa hipag ko na si Baby De Guzman. Tapos na po siyang operahan sa abdo. Salamat po, nagpapagaling na siya ngayon. At gayon din po yung mga answered prayer ko. Salamat po, Panginoon, no? Hindi ka talaga nagkukulang kahit kailan. Gayon din para kay Joseph, para sa kanyang pagbabalik loob sa Panginoon. Kay Jemar, more trabaho. Sa asawa ni Brother Moises, para sa kagalingan ng kanyang nararamdaman. At gayon din po, prayer request para kay Engineer Mark Jad Ramos, kasi po yung nanay niya ay may COVID. Nandun po sa Spain. Ipanalangin po natin na gumaling itong mga kapatid natin sa COVID. Gayon din po sa isang batang may kes mula sa kanyang nanay Angie. At gayon din po sa lahat ng mga may karamdaman. Kagalingan in Jesus' name. Fast recovery of Jonathan Temperley. At gayon din po, patnubayan niyo po itong mga taong ito, si Bernard at saka si Neil, isang seminarista. Patuloy mo silang bigyan ng biyaya, Panginoon. More projects po para kay Engineer Anthony Dorde. At gayon din po, mahabang buhay, kagalakan, at malalim pang relasyon sa Panginoon para kay Nanay Ning, Tatay Batoy, at Papa Jose. At sa ganun din sa mga magulang nyo. At humingi po ako ng panalangin na isama niyo po ako sa prayer niyo na bigyan ako ng magandang kalusugan, mahabang buhay, karunungan, humility at pag-ibig sa Diyos. Ganyan din po ang gawain ko sa online ng The Word of God Daily Gospel. At asahan niyo kasama din po kayo sa aking panalangin. Kay ni po, rest in peace kay Father Sunny Ramirez, JM Nepomuceno, Blo Lawrence, Bong Rosas. At karoon tayo ng panalangin para sa kaligtasan sa mga sakuna at sa sakit. Makapangyarihang Ama sa langit, kami po ay buong pusong humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ang mga nagaganap ng mga sakuna at sakit ay nagpapaalala lamang po sa amin na dapat po kaming magbalik loob sa inyo. Patawad po, Panginoong Diyos, dalangin po namin ang iyong awa at pag-ibig na kami ay iligtas mo po sa mga sakuna at sakit na naranasan po namin sa kasalukuyang panahon. Ang darating pong bagyong Rolly na susundan ng bagyong Shoni. Panginoon, alam po namin na ito'y malakas na bagyo. Sana po iligtas niyo po kami. Alam po namin ang mga distraction na pwedeng mangyari. Pero alam namin nandun yun ng awat pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Isang panalangin itinuro po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. So, maraming po salamat. Konti pong announcement. Of course,
magsawa na kayo. Lagi ko sinasabi, i-share nyo sa timeline nyo ang Thursday Gospel upang makasunod po tayo sa Great Commission. Pwede din po kayo pumunta sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Mag-subscribe po kayo para nang sa ganun makapag-live din po ako in the future sa YouTube. At gayon din po, kung meron po kayong prayer request, mag-birthday, anniversary, kahit anong okasyon, okay, may mga sakit, pagpapagaling, i-private message nyo po ako at isasama ko po yan sa ating everyday na panalangin. At mamaya po, 1:00 ng hapon, yung Bible verse po natin for the month of October. Tuwing katapusan po yan. At tungkol po to sa Mateo 7:7, mga verses na madaling kabisatuhin na pwede nating maging baon pagdating ng tukso. At syempre, inaasahan ng Panginoon ang sinasabi nating new creation, bagong nilalang. Amen po. Hindi lang naman inaasahan ng Panginoon yung sinasabi natin alam niyo yung new normal. Hindi, higit sa lahat spiritually. Doon tayo inaasahan ng Panginoon. Sapagkat wag nating kakalimutan na ang Panginoon ay nandyan para sa atin, hindi para tayo ipahamak, kundi tayo ay parang paalalahanan. Kasi alam nyo, tayo po'y lupa lamang. Diba? Kaya pag naalala mo na galing tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. Talagang dapat wag tayong magmataas. At kung ibibigay po ni Lord, ang October po, Lord. November na. Ayan. Kung ibibigay ni Lord ang November 1. Ay. Sorry. Ang November 1, 2020, sama-sama po tayo muling magnilay sa Sunday Gospel. Bumagyo man o hindi, sama-sama po tayo. And of course, alalahanin natin na be humble. Tayo'y lupa. Okay, maganda sana yung kanta. Bigla namang nalobot yung speaker ko. So, teka lang isasaksa ko. Alam niyo po, sa buhay natin ngayon, ang pagiging humble ay napakahalaga. Hindi natin dapat kakalimutan. Amen. Lagi natin isipin sa bawat gagawin natin in words and in action. Be humble. Nagmula sa lupa, nakusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Bago mo linisin ang lunis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang,
huwag kang matakot sa kalagayan mo ngayon. Kung may karamdaman ka man, o isa sa pamilya mo, lagi mong tatandaan, hindi ka niya pababayaan. So, wag natin kakalimutan ang mensahe ng Panginoon for Thursday Gospel. Be humble, humility, kababaan ng loob, pinakamahalagang karakter ng isang tao, sapagkat ang tao mababa ang loob ay nagbubunga ng kabaitan, kasipagan, katyagaan. Ingatan tayo ng Panginoon. To God be the glory.